Aming Ama, Diyos kataas-taasan, sa inyo po namin iniaalay ang mga sandaling ito. Panghawakan po ninyo ang aming isip, ang aming puso at kalooban at hayaan ninyo, Panginoon, na maituon namin ang aming kabuuan sa inyong espiritu, sa inyong diwa. And we ask, O Lord, that you will bless us with enlightenment. You will bless us with peace and rest for this Christmas. Kayo po ang aming hanap, kayo po ang aming ipinunta dito, at inaasahan po namin sa inyong awa, sa inyong biyaya na kakatagpuin niyo po kami sa inyong lilim, sa inyong mga yakap, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Good morning, everybody. May the Lord bless you with peace and rest. Mga kapatid, sumainyo ang kapayapaan, sumainyo ang kapahingahan ng Panginoon. Lalo ngayong Kapaskuhan because Christmas is about rest. Ang Pasko ay tungkol sa kapahingahan. Kung tutuusin, ang unang Pasko ay puno ng gift giving. Si Elizabeth, if you will remember the first story of Christmas, si Elizabeth na tiyahin ba o pinsan ni Mary. Pinagpala niya, binless niya si Mary, no? Binigyan niya ng gift, si Mary ng encouragement. And speaking of Mary, andyan si Maria at saka si Joseph, binigay nila ang kanilang sarili para maging magulang ng ating Panginoong Hesus. So maraming gift giving. And of course, sa kwento ng Pasko, hindi mawawala ang tatlong wise men galing sa silangan. Nagbigay sila, may gift giving na naman. And of course, ang Panginoong Hesus, mula sa pagiging universal spirit para sa lahat, siya ay nagkatawang tao, nagbigay. Maraming bigayan, maraming gift giving sa unang Pasko. Pero kailangan din natin pansinin na iba yung original na Christmas gift sa ginagawa natin ngayon na exchange gift. Maraming pagkakaiba doon. Kasi yung exchange gift ngayon, palitan lang ng regalo. At nagkakasamaan pa nga ng loob pagka hindi pantay yung presyo ng regalo. So, ibang-iba. Ibang-iba rin yung ginagawa ngayon na namamasko kasi hingian lang yun ng aginaldo. So, iba yung ginagawa ngayon na Christmas exchange gift, Christmas gift giving sa original Christmas giving. Kaya ang gagawin natin ngayong umaga ay sisikapin natin na ituon ulit ang ating mga sarili sa original na giving in Christmas. Kasi yung giving ngayon, pagka pinansin din natin, maraming pressure. Yung mga ganyang practice, kasi hindi nakusa yung pagbibigay. Marami nakagawian na lang. Paano kung yung tao walang maibigay? Kasi hindi naman automatic lahat ng Pasko, meron kang ibibigay. O kaya kahit may ibibigay ka, paano kung gusto mo lang magpahinga sa Pasko na yon? Kasi ikaw na lang ang laging taya. Ikaw na lang ang laging nagbibigay. Ikaw na lang ang bigay ng bigay. Kaya muli, susubukan natin na ngayong Paskong ito, pagsusumikapan natin na mag-reflect tayo together. Let's share a reflection with each other para ituon ulit yung ating bigayan ayon sa original na Christmas. And instead of doing an exchange gift, kaysa gawin na naman yung typical na exchange gift na ginagawa ngayon, subukan natin na ayon na rin sa title ng ating reflection, baguhin yung exchange gift. Kaya ang title ng ating reflection ngayong umaga ay instead na exchange gift ay Christmas X at saka Christmas Change Gift. So, mga X, mga wag na, mga not to, at saka mga change, mga baguhin natin. So, Christmas X and change gift. Ang una, ang gusto nating buksan ng malinaw, nawa magkaroon tayo ng X to useless traditions and change to enlightenment and progress. Sana ang unang maging X natin ngayong Pasko naman na ito, X na yung mga lumang tradisyon, X na yung mga nakagawian na lang na tradisyon na actually nakakapagpabigat, nakaka-stress, mini-maintain na lang. Tapos i-change natin tungo sa kaliwanagan. I-change natin tungo sa pagbabago at pag-unlad. Ang Pasko kasi natin, natabunan na ng maraming tradisyon. Ang Pasko natin, masyado nang natabunan ng maraming nakagawian, mga tradisyon na
Kung tutuusin, pagka inanalyze yung mabuti, hindi naman na talaga connected sa Christmas. Halimbawa, raffle, Christmas raffle. So, talaga bang connected sa Christmas? Yan, yun, nabanggit nga natin, exchange gift. Talaga nga bang connected sa Christmas? Marami tayong mga mine-maintain na tradition, hindi naman talaga connected sa Christmas. Pero pilit nating mine-maintain, pilit nating ginagawa, kasi nga, nakagawian na lang kahit na nakaka-stress na. Kaya nga ang ating paanyaya, pwede ba, X na sa useless traditions? Tapos, baguhin naman natin, change to tayo. Change towards pagbabago, kaliwanagan, pag-unlad. Marami sa mga nakapatong, mga pabigat na tradisyon na yan, ang nagpatong mismo mga Christian. Marami tayong tinutuligsa na sa ibang relihiyon, marami silang tradisyon na ginagawa. Sa ibang relihiyon, ang dami-dami nilang mga pinapagawa sa mga tao na tradisyon. Hoy, akala nyo ba, marami sa mga tradisyon na yan, Christian ang may gawa. Kaya kahit tayo mismo, dapat nire-review natin. Ano yung mga pinagagawa natin tuwing Pasko na wala namang koneksyon pagka-Christmas, pero pilit nating ginagawa. Ang bilis-bilis kaya maglagay ng tradition ng mga Christian kasi kakabitan ng verse. So, pagka may verse, legit na. No? Counted na. Pero kailangan baguhin. Alam niyo ba na ang Panginoong Hesus, lagi siyang nakatuon sa pagbabago? At siya mismo, nung siya ay naglalakad sa mundong ibabaw, marami siyang tradisyon na binabasag. Lalo na yung mga nakakapagpabigat sa tao. Kagaya nung isang tagpo sa Mateo 15, 1 hanggang 9. Umpisahan natin sa verse 1 to 3. Ganito ang nangyari sa eksena na yon with Jesus. Lumapit kay Jesus ang ilang mga pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan isang araw. Galing sila ng Jerusalem, galing sa Central Church. Tinanong nila si Jesus, bakit nilalabag ng mga tagasunod mo ang mga tradisyon ng ating mga ninuno? Tanong nila kay Jesus. Hindi sila naguhugas ng kamay bago kumain. Mahigpit na tradisyon yan. Sumagot si Jesus sa kanila. At kayo, bakit nyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon? So, ang eksena, tinutuligsa nila si Jesus. No? Pinapagalitan nitong mga high priest, nitong mga tagapagturo galing sa Central Temple, tinutuligsa nila si Jesus, hoy, bakit hindi ka sumusunod sa tradition? Nakagawian na yan, ilang generations na. Ang sagot sa kanila ni Jesus, aba, ako pa ang tinatanong nyo. Kayo nga ang tradisyon yan to the point na hindi nyo na sinusunod yung original na turo ng Diyos. Sa pagpapatuloy, verse 6, pinawawalang halaga ninyo ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon. Mga pakitang tao, sabi pa ni Jesus. Mga pakitang tao kayo, puro kayo tradisyon. Kala nyo yung mga mine-maintain nyo, connected talaga sa Diyos. Tamang-tama ang sinabi ng Diyos tungkol sa inyo sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Sabi ni Propeta Isaias kasi noon, iginagalang ako ng mga tao. Iginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lang nila, ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Mga pakitang tao nga. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin sapagkat ang itinuturo nila ay mga utos lang ng tao. Imagine that. No? Tinukoy na ni Jesus at bago si Jesus, tinukoy pa ni Propeta Isaias way back yung same message ng Diyos. Kayo naman kasi, ang dami niyong mine-maintain na tradisyon na hindi naman talaga connected. Well, siyempre, meron talagang mga bagay na ginagawa tuwing Christmas, pampasaya. So, halimbawa nga, may raffle, pampasaya. Halimbawa nga, may exchange gift, pampasaya. Pero kung sa point na parang hindi ka nagpapasko dahil walang raffle at walang exchange gift, teka lang, mag-isip-isip tayo. Di ba yung parang ang dating ay walang exchange gift, parang hindi Pasko. Saan ka nakakita ng ganun? Ay walang raffle, parang hindi masaya yung Pasko. Walang lechon, parang hindi masaya yung Pasko. Saan naman ang koneksyon ng Pasko? Sa lechon, sa raffle at sa exchange gift. Ang daming mine-maintain na hindi naman talaga kailangan, hindi naman talaga nakatuon sa Pasko. Mga kasama,
Do not be afraid to change old ways. Hindi tayo dapat matakot, mabagabag para baguhin ang mga nakagawian. Lalo na kung wala naman na siyang kagaanan na dinadala sa ating buhay. Kaya nga tayo nag-aaral. Kaya nga may school. Kaya may mga pag-aaral. Kaya may mga guro. Kasi sila ang nagtuturo ng mga bagong paraan para gumaan ng buhay. Ang mga tao naman, maintain ng pabigat. Especially religion. Ang relihiyon ang nagdadala ng mga tradisyon na nagpapabigat. Kaya kahit si Jesus binabago yon. Don't be afraid to change old ways. Kaya tayo umuunlad at nag-aaral para pagaanin ang buhay. Kaya nga may eleksyon, di ba? Every 3 years nag-e-eleksyon. Tapos recently nag-barangay election para yung mga luma napapalitan. Nagkakaroon ng pag-unlad. Kung mag-e-election tayo tapos ganun din naman pala yung kakagawian natin na bagay-bagay sa paligid, para saan pa gumastos pa tayo? So, ang dami nating mine-maintain na pampabigat lang pala. Ang gusto ng Diyos, gumaan ang buhay. Kaya tayong lahat, dapat nakatuon tayo sa pagpapagaan ng buhay. O ang Christmas nyo, magaan ba? Kasi kung hindi magaan, para saan ang ginagawang mga celebration na yan? Don't be afraid to change old ways because Jesus changed the old ways para maghatid ng mga bagong pananaw at higit sa lahat, para maghatid ng kalayaan. Yun ang pakay ni Jesus, magbigay ng kalayaan, magbigay ng kagaanan. Kailangan maging malaya ang isip. Roma 12:2, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip. Huwag tularan. And yet, ang dami-dami nating tunutularan. Kahit pa Christian church, ang dami-dami nating kinaka-copy-paste sa ginagawa ng mundong ito. Imbis na tayo yung maging pag-adya ng pagbabago, kailangan daw, hayaan nating baguhin tayo ng Diyos. Paano daw? Sa pamamagitan ng pagbabago ng isip. Kaya ang Pasko dapat tungkol sa pagbabago ng isip. Pag ginawa yan, malalaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap, at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Pag nagbabago ng isip, malalaman kung ano ang mabuti. Malalaman kung ano ang ganap. Malalaman kung ano ang kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Pag binaligtad yung formula, therefore, kaya hindi nyo alam kung ano ang mabuti. Kaya hindi nyo alam kung ano ang tama, kung ano ang kalugod-lugod. Kasi nga, hindi nagbabago ng isip. Nasa pagbabago ng isip ang lahat. Ang Pasko, mga kapatid, mga kaibigan, ay nakaugat sa pagbabago. Yung mga anak ko, mga binata na. Nagsimula akong magsalita dito, naka-stroller pa sila. Karga-karga pa at dumedede. Sila na yun kanina nandito. Sila na nga nagsiset up ng mga PowerPoint ko and everything. May nagbago na kaya sa dinaloy ng panahon na iyon? O nagme-maintain lang tayo ng mga pasan na tradisyon? Natanong nyo na ba yon, mga kasama? Yun nga yung X and change gift for this Christmas. Another X and change gift for Christmas. X na tayo sa mga stressful holidays. X na yung mga kapagod na bakasyon. Holiday nga tinadtad naman ng maraming activity. Holiday nga, tinadtad naman ng kung ano-anong gagawin at pagkakagastusan. Change to tayo sa Paskong kapahingahan. Higit sa lahat, inuulit ko, Christmas is about rest. Ang Pasko ay tungkol sa pagbibigay ng kapahingahan ng Diyos. Kaya dumating si Jesus. Paano i-apply yan? Una sa lahat, or sa pinakasimple pala para sa lahat, gawing stress-free yung mga family gathering. Ngayong Pasko, maraming mga reunion, siyempre magkikita-kita ang lahat ng pamilya. So, gawing stress-free ang mga family gathering. Bawasan yung mga gastos.
Bawasan yung mga materialism. Yung may pressure na kailangan bago pag Christmas. Inuutulan kayo ni Henry C. para bumili kayo ng sale. Lalagyan nila ng pulang tapete, 50% off. Pagdating ng January, pareho lang yung presyo. Inuto lang kayo para makabili kayo ng bago. Kasi nga, marami tayong tinutularan sa mundong ito. Hindi natin binabago ang isip. So, pag may family gathering, gawing relax. Kung ano yun nandyan, yan na yun. Huwag hanapan yung host na family na dati maraming handa, bakit ngayon wala na? Magtigil ka dyan, kung ano yun nandyan, yun na yun. So, gawing mapahinga yung Pasko. Lalo na mga kasama, pagka may family gathering, pagka may family reunion, bawasan yung drama. Bawasan yun. Kung kailan nag-family gathering, tsaka magdadrama. Bawasan ng mga sumbatan. Kaya minsan nakakadala mag-family gathering, mag-family reunion. Kasi uy, tama-tama, may family reunion, tamang-tama magsumbatan. So, di ba, parang baligtad. Iwasan yung mga ungkatan ng mga lumang issue, mga pagalingan ng anak. Yung anak ko, piloto na. Yung anak ko, astronaut na. Yung anak ko, nasa buwan na. Di ba? So, yung anak mo kaya nasa langit na. So, pagalingan ng anak. Yung paramihan ng yaman. Di ba? Gawing relax. Mas masarap mag-gathering kapag ka-relax. Kaysa mga issue ang tinatanaw pabalik, tanawin yung mga magagandang alaala, yung mga kabutihan, at saka hindi lang looking back to the past. Maganda tanawin din ang hinaharap. Ang mga family reunion, magandang pagkakataon para magplano ng mga bagong activities na hindi usually nagagawa. Gawing stress-free, hindi lang ang family gathering, lahat ng gathering. Pati church gathering. Bawasan yung maraming ginagawa sa luto kayo ng luto, Ate Belen. Hayaan nyo silang kumain ng tasty dyan. Tama na yung ganyan, wag na ibalot yung lumpia. Hayaan yung kainin nila yung balat na lang ng lumpia. Magpahinga. Bawasan yung ginagawa. Dapat na-enjoy natin ang Christmas kasi blessing yun ng Panginoon sa atin eh. Sayang ang Christmas na dumadaan na pagod tayo. Tapos pagdating ng January, di ba, ay, back to normal, pasukan na naman. Parang di mo naramdaman yung Pasko. Ang Pasko, mga kapatid, inuulit ko, biyaya sa atin ng Diyos. Sana na-enjoy natin ang bawat minuto at bawat sandali ng Kapaskuhan. Pagka may family gathering, kahit na anong gathering, family gathering, church gathering, para ma-enjoy, alam nyo pang isa, bumati ng maayos. Maging magalang, maging makatao sa pagbati. Kasi yung bati ba na siguro nag-isip, walang masabi, ang taba mo ngayon na. Diba? 5 taon tayong di nagkita, babatiin mo yung timbang ko. Diba? Pag binati ka ng ang taba mo ngayon batiin mo, ang tanda mo ngayon Yung mga bati na kailan ka mag-aasawa? Hindi mo pa dadagdagan itong anak mo na ito. Tanungin nyo rin, ikaw kailan ka mag-e-expire? Di ba, kainis nga kasi, nakakadala tuloy yung mga gathering. So, kailangan masaya pag Pasko. Kailangan magaan pag Pasko. Yun ang goal natin, ha? Okay? Yun ang gagawin natin ngayong Kapaskuhan na to, ha? Tuwing magsasama-sama tayo, dapat masaya. Alam nyo pa ang isang susi para talagang sumaya ang Pasko, lalo na sa mga church gathering, sa mga church celebrations, hintayin nyong matapos ang kainan bago kayo magbalot ng pagkain. Ang lakas ng tawa nyo, totoo. Yung hindi pa nagsisimula yung kainan, nawawala na yung ulo ng lechon. Umamin. Pero magbago, yun ang importante. Pasayahin natin yung Pasko na ito. Mateo 14:20. Natatandaan nyo yung pinakain ni Jesus ang 5,000 tao? Natatandaan nyo yung kwento na yon? Ganito nagtapos yon. Mateo 14:20. Kumain silang lahat at nabusog. Pagkatapos, tinipon nila ang natirang pagkain at nakapuno sila ng 12 basket. Kailan daw tinipon ng pagkain? Pagkatapos, di ba may verse?
O mga Sharon, ito ang verse ninyo. Di ba? Ang pagbabalot pagkatapos ng kainan. Kasi hindi pa nga kayo nagsisimula ng kainan, wala nang pagkain. So paano magkakasiyahan? Mga basic etiquette, mga basic rules na pampagaan ng Pasko. Kasi kung nakaka-10 Pasko na tayo, isang dekada na yon, walang nagbabago. Kung nakaka-20 Pasko ka na, 2 dekada yon na walang nagbabago. This time around, mga kapatid, let's have a Christmas na may X at saka change gift. Hindi lang exchange gift. Merong pagbabago, merong kagaanan. Jesus gives rest. Ang Panginoong Hesus, nagbibigay siya ng kapahingahan. And therefore, Christmas should be filled with rest. Dahil nagbibigay ang Panginoong Hesus ng kapahingahan, dapat ang Pasko puno ng kapahingahan. Kasi doon manggagaling yung totoong sigla. Mateo 11:28, sabi ng Panginoong Hesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan." Ang talagang lumalapit kay Jesus, ang talagang nagtutuon ng puso at isip kay Jesus, ang dulot nun, kapahingahan. Nagbibigay ng kapahingahan. Mga kasama, mga kaibigan, ibalik natin si Jesus sa gitna ng Kapaskuhan. Let's put back Jesus in the middle of Christmas. Ibalik si Jesus sa gitna ng Kapaskuhan. Kaysa problemahin, magbigay ng regalo, kaysa problemahin, magbigay ng pera, ang mas atupagin natin, mga kasama, magbigay tayo ng kagaanan ng loob. Magbigay tayo ng mabuting pakikitungo. Magbigay tayo ng pag-ibig, pahinga. Yun ang ating ibigay. Isaias 6:6-7, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala. Kaya magulo ang Pasko kasi wala sa kanya ang pamamahala. Ang sabi dapat na kanino daw ang pamamahala? Nasa Panginoong Hesus. Ibigay sa kanya ang pamamahala ng Pasko. At siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo. So may payo, ibig sabihin may kaliwanagan. Siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. So dapat ang Christmas may kapayapaan. Dapat ang Pasko ay payapa. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan. Laging yun ang binibigyan diin. Kapahingahan, kapayapaan. Dahil yun ang dala ng ating Panginoong Hesus. At nawa, mga kapatid, ngayong Pasko na ito, at sa lahat ng Pasko na darating, sumainyo lagi ang kapayapaan at kapahingahan ng ating Panginoong Hesus. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa sandaling ito na kami ay nakatuon sa inyo, nakapanahimik, at tumanggap kami ng liwanag. Bigyan niyo na rin po kami nawa, Panginoon, ng inyong lakas at liwanag para maisakatuparan namin itong mga pinag-uusapan namin na ito sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Ama, pagpalain niyo po ang bawat isa ng isang naiibang Pasko ngayong taon na ito. At sa lahat ng taon na darating, pagpalain niyo po kami ng Pasko na punong-puno ng kapahingahan, kapayapaan, punong-puno ng diwa ng Panginoong Hesus. Ito po ay hinihingi namin sa pangalan ng inyong anak, aming Panginoon at tagapagligtas.